Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:07 ng umaga, Philippine Standard Time. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth. Narito naman tayo ngayon sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-28 sa buwan ng Enero, taong 2025. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po, si Annie Rentoy. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA. Para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa iyo, Marie. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni House Appropriations Chairperson Marikina City 2nd District Stella Kimbo na may mga blankong bahagi sa bicameral report na 6.325 trillion pesos national budget para sa 2025. Ayon sa mambabata sa mga blankong item ay resulta ng mga typographical error na inayos ng technical staff ng Kongreso at Senado. Gayunpaman, nilinaw nito na may nakalaan ng pondo para sa mga ito bago lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya't legal at epektibo ang General Appropriations Act para sa 2025. Hataw Balita ngayon. Tatlong komite sa Kamara ang magsasanib puwersa upang ilunsad ang investigasyon laban sa mga nagpakalat ng fake news at disinformation sa social media. Pangungunahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson ito na si Santa Rosa, City Representative Dan Fernandez, kasama ang House Committees on Public Information at Information and Communications Technology. Nakapagsagawa na ng closed-door meeting ang Tri-Committee para sa briefing ng mga kinatawan ng social media platforms gaya ng TikTok, araw ng Lunes, January 27. Sa susunod na linggo, nakatakdang magsimula ang unang public hearing ng TRICOM. Kasi itong investigasyon na to kasi merong final sa akin ng mga 60 mga mga House bills. And meron din privilege speech si Congressman Ace Barbers. At merong resolution na ipinail din. So kung titingnan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga creation of mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating mga social media platform users, no? Second, magkaroon ng disiplina, yung responsible use of these platforms, no? Just like the other tri-media, yung ating traditional media, kayo ay covered by the rules and regulations of the KBP. Yeah. So dapat magkaroon din tayo ng parang ganun dito sa social media. Hataw Balita ngayon. Pinuri ng International Criminal Court o ICC ang pagbubukas ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng mga kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, handa ang gobyerno na makipag-usap sa ICC sa piling aspeto ng investigasyon habang binigyan diin ng malinaw na hangganan ng kanilang kooperasyon. Sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang anumang aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa kahilingan ng Interpol kung may kaugnayan sa ICC jurisdiction. Hataw Balita ngayon.
Inaprubahan ng Senado ang House Bill number 8839 na nagbibigay ng Philippine citizenship kay Lee Duwang Wan, isang Chinese na iniuugnay ni Senator Riza Hontiveros sa Big Boss ng sinalakay na Philippine offshore gaming operator sa Pogos Hub sa Pampanga. Ayon kay Hontiveros, ang mga red flags na may kaugnayan kay Wang ay ang kanyang pagiging junket operator at pagkakaroon ng koneksyon sa Communist Party of China. Dagdag pa ng senadora, hindi dapat gawaran si Wang ng pagiging Pilipino dahil sa mga kaduda-dudang impormasyon na itinago nito sa Kongreso. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Philippine Coast Guard na nag-deploy ang China Coast Guard ng karagdagang barko na tila sumusuporta sa barkong matagal nang nasa karagatan malapit sa Zambales. Gumamit ang CCG-3103 ng Long Range Acoustic Device o LRAD upang harasin ang PCG BRP Cabra at patuloy na humarang sa paglapit ng mga barko sa baybayin ng Zambales. Mariing kinundina ng PCG ang presensya ng mga barko ng China at sinasabing layo nitong baguhin ang status quo at labagin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Coast Guard sa unang pagkakataon na ginamitan ng Long Range Acoustic Device o LARDS ng Chinese Coast Guard ang barkong PCG Mitong. Ang LRAD ay isang uri na gamit ng naglalabas ng malalakas ng tunog na maaaring makapagdulot ng pinsala sa pagdinig. Itinanggi naman ito ng China ayon sa opisyal ng Chinese Embassy, walang ganitong gamit ang kanilang barko. Nangyari ang insidente sa patuloy na pagbabantay ng PCG sa mga barkong CCG na patuloy na nananatili sa karagatang sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas sa bahagi naman ng Masinloc, Zambales. Hataw Balita ngayon. Mariing itinanggi ni Noemi Deng na espiya ang kanyang asawa na si Deng Huangin na mahigit 10 taon na naninirahan sa Pilipinas at may anak silang 8 taong gulang. Ayon kay Deng, ang trabaho ng kanyang asawa ay pagsusuri ng mga kalsada para sa self-driving ng sasakyan at walang kaugnayan sa pagiging espiya. Iniulat ng National Bureau of Investigation o NBI na madalas bumisita ang grupo ni Huangin sa mga kampo militar, planta at iba pang sensitibong lugar. Ngunit iginigit ni Deng na walang ebidensyang magpapatunay sa aligasyon. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Department of Labor and Employment o DOLE na mayroong 5,000 na trabaho na available para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagsasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Magkakaroon ng 2 araw na job fair sa SMX Convention Center sa Pasay City kung saan 126 local employers at 6 na overseas agency ang mag-aalok ng trabaho. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, karamihan ng mga trabaho iniaalok ay high-end o posisyon na may kaugnayan sa information technology. Hataw Balita ngayon. Ipinagpatuloy ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-imprenta ng 73 million ballots matapos ang ilang lihong pagkaantala dahil sa mga desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa ilang kandidato. Gamit ang 6 na makina target ng poll body na makapag-imprenta ng 1.5 million na ballots kada araw upang makumpleto ito bago mag-Abril 14. Tiniyak ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maihahatid ang mga balota sa takdang panahon sa kabila ng mga naging aberya. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police ng COMELEC na ang layunin ng Oplan Katok ng PNP ay upang tugunan ang mga expired na lisensya ng baril. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Chin Fajardo, regular na tungkulin ng PNP ang kampanyang ito at ginagawa na ito bago pa magsimula ang election period.
Nakikipag-ugnayan naman ng PNP sa COMELEC para ipaliwanag ang layunin ng operasyon at sinigurong hindi ito ginagamit upang mangharass o manakot ng sinuman, lalo na ngayong nalalapit na ang halalan sa May 12. Hataw Balita ngayon. Muling nakapagtala ang Baguio City ang ikalawang kaso ng impacts ayon sa naging pahayag ng Public Information Office ng Lungsod. Sa isang Facebook post nitong weekend, sinabi ng PIO na ang pasyente ay isang 22 taong gulang na lalaking residente ng Baguio City. Walang kasaysayan ng paglalakbay sa labas ng Pilipinas, gayunman naranasan niya ang mga symptoms na parang trangkaso at matinding pagkapagod na sinundan ng paglitaw ng maraming pantal. Ang kanyang impeksyon ay dulot ng hindi gaanong malalang uri ng grade o clade 2 na siyang dahilan ng unang kaso ng impacts sa lungsod. Matapos na ang unang pasyente ang kanyang home isolation noong Enero 17 at tuluyan ng gumaling. Patuloy na binabantayan ang pasyente at ang kanyang mga nakasalamuhan. Hataw Balita ngayon. Itinalaga bilang bagong Undersecretary ng Presidential Communications Office si Georgette Aquino kapalit ni Sherbet Karen Maralet. Pangunahing tututukan ni Aquino ang rationalization plan at digitalization ng PTB4 na tulong ng Japan International Cooperation Agency. Dati siyang nagsilbing Assistant Secretary for Rails sa Department of Transportation bago ang bagong posisyon. Hataw Balita ngayon. Good news naman sa ating mga kasambahay. Magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, January 28. Batay sa anunsyo ng mga oil company, mababawasan ng 80 centavos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 50 centavos naman ang matatapya sa presyo ng kada litro ng kerosene habang 20 centavos sa diesel. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay dulot ng pagbubukas ng ilang refineries at ports sa US Gulf Coast at ang pagbabago sa tariff policy sa ilalim ng Trump administration. Hataw Balita ngayon. Iniutos ng Department of Justice ang pagbawi ng kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pa kaugnay ng Dengvaxia vaccine. Ayon sa DOJ, walang sapat na ebidensyang magpapatunay ng pagkakasala ni Garin, Dr. Gerardo Bayugo at Dr. Maria Joyce Ducusin. Dumaan din sa tamang proseso ng bidding at pagsusuri ang pagbili at pamamahagi ng bakuna, kaya't hindi sila maaring papanagutin sa reckless imprudence. Hataw Balita ngayon. Nasa kustodiya na ng Taytay PNP ang lalaking ng hostage ng kanyang sariling anak sa C6 nitong Sabado, January 25. Kinumpirma naman ng Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office na hindi nakainom o nasa impluwensya ng droga ang suspect. Base sa investigasyon ng Taytay Police, ginawa umano ng suspect ang pang-hostage matapos umano siyang akusahan ang kanyang stepdaughter ng panghahalay. Hataw Balita ngayon. Nasabat ng Bureau of Customs ang 24.2 million pesos na halaga ng hindi dineklarang pera mula sa dalawang pasahero sa NAIA Terminal 3 noong January 22. Nakumpiska ang 272,000 katumbas ng 15.9 million pesos mula naman sa isang Pilipinong pasahero, habang noong January 23 ay nasabat din ang 43,710 o katumbas ito ng 15 million yen at 62,000 mula naman sa isang Japanese na pasahero. Kasalukuyang isinasagawa ang inquest proceedings laban sa mga pasahero para sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Acts at iba pang batas. Hataw Balita ngayon. Ipinananawagan ng grupong National Public Transport Coalition sa Senado ang paglalagay ng police outpost sa Marilaki Highway dahil sa dami ng aksidente at pagkamatay lalo na sa Tanay, Rizal.
Ginagawa umanong racetracks na ilang motorista ang kalsada ng Marilaki na siyang sanhi ng sunod-sunod na aksidente sa lugar. Dahil dito, iniutos ni Senator Raffy Tulfo sa PNP Region 4A na paigtingin ang presensya ng mga pulis sa lugar at binigyan sila ng 5 araw upang tugunan ang nasabing issue. Hataw Balita ngayon. Labis naman na ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanaw ng veteranang aktres na si Gloria Romero. Sa kanyang social media post, ipinahayag ng Pangulo ang paghanga sa aktres mula pa noong siya ay bata. Si Gloria Romero na tinaguriang Queen of Philippine Cinema ay pumanaw sa edad na 91. Hataw Balita ngayon. Yes, Annie, magandang umaga at sa ating mga kasambahay. Tinanggihan ng Mexico na lumapag sa bansa ang US military flights, sakay ang mga migranteng dinedeport. Ito ang humahataw na balita ni Carmela Marinda. Hataw Balita ngayon. Mala ang 2 United States deportation flights gamit ang Air Force C-17S, sakay ang nasa 80 mga migrante bawat lipad. Hindi naman naisagawa ang pangatlong deportation flight na papuntang Mexico. Kinumpirma ng US defense officials na hindi pumapayag ang Mexico na lumapag sa bansa ang military aircraft ng Estados Unidos na dalang mga deporting Mexican migrant. Ayon sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Mexico, may magandang relasyon ng United States at Mexico at makikipagtulungan ang bansa sa mga issue na kinakaharap kagaya ng immigration. Bukas palad ding tatanggapin ng bansa ang pagdating ng mga Meksikano. Ngunit hindi dinetalye sa pahayag ang rason ng hindi pagpapapasok ng deportation flights mula sa US military. Samantala, nagpadala ang Trump administration ng dagdag 1,500 US troops sa US-Mexico border at inaasahang libo-libo pa ang madedeploy ayon sa US officials. Carmela Marinda, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nag-issue ng flood watches para sa mga lugar na naapektuhan ng Los Angeles wildfire sa pagbabalik ng pag-ulan sa Southern California sa Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng unang makabuluhang pag-ulan sa loob ng ilang buwan sa tagtuyong Southern California nitong nagdaang linggo, subalit naging alalahanin ang pag-agos ng mud at debris mula sa mga wildfire. Nagsimula ng kaunting pag-ulan noong Sabado, ngunit tumaas ang intensity at coverage ng mga pag-ulan noong linggo ng hapon dahil sa pagtulak ng upper level low papuntang inland. Nagbigay ang National Weather Service ng 15 to 25% na chance ng thunderstorm sa buong rehiyon na maaaring magdala ng malakas sa pag-ulang maaaring maka-overwhelm sa mga lugar na sunugan. Itinaas ang flood watches mula 4 o'clock p.m. ng linggo hanggang Lunes ng hapon para sa potensyal na flash flooding sa mga lugar na naapektuhan na nakamamatay na Palisades at Eaton, gayon din sa mga Franklin, Hughes at Bridge fires. Naglagay ng 12 ng emergency crews ang Office of Emergency Services ng California sa mga malapit sa nasunugan lugar bilang tugon sa banta ng flash flooding at panganib ng debris flow. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan namang muling magbabawas ng interest rate ang bangko sa Canada sa linggo bilang tugon sa bantang pagtaas ng taripa ng Estados Unidos. Mula naman sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus, live. Hataw Balita ngayon. Hello Charles, kumusta na kayo dyan? Ilang porsyento ba ang inaasahang ibabawas ng Bank of Canada o BOC sa interest rate? Yes Marie, sa darating na Miyerkules, January 29, inaasahang malalaman kung babawasan ba o hindi ng Bank of Canada o BOC ang interest rate nito. Sa ngayon, nasa 3.25% ang interest rate ng pagpapautang sa bansa. Ito na ang ika-6 na pagkakataon na magbabawas ng interest ang bangko kung sakaling matuloy ang hakbang na ito. At dahil sa dagdag taripa ng Estados Unidos sa bansa,
ay hindi naging madali sa Bangko ng Canada na magdesisyon at harapin ang komplikado sitwasyon dahil tiyak na maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Samantala, inaasahan naman ng mga eksperto at mga namumuhunan na tututok ang bangko sa downside risk na taripa na magdadala ng paglago sa ekonomiya ng bansa sa pagbuo nito ng kanyang desisyon sa Miyerkules. Balik si Marie. Okay, so antayin pala natin yung desisyon ng BOC. Pero Charles, ano naman ang magandang maidudulot ng pagbaba ng interest rate dyan sa Canada? Miss Marie, makakatulong ito sa may mga utang na kanilang mabayaran ang principal amount ng kanilang inutang sa mas mababang interes. At sa mga Canadian naman na may variable rate sa kanilang mga mortgage, ang pagbabawas ng interest rate ay nangangahulugan ng higit na bayad sa principal amount ng kanilang inutang. At mas nainganyo rin ang mga consumer na manghiram at gumastos dahil sa mas mababang interes. Balik si Marie. Marami palang benefits. Sige, antabayan na natin, Charles. Salamat, Charles Corpus, mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Ipinanukala ng MacKell Institute ang Portable Rental Bond Scheme bilang solusyon sa hirap na dinaranas naman ng mga nangungupahan sa Australia. Sa ilalim ng panukala, maaring ilipat ng tenant ang kanilang bond sa bagong landlord sa halip na magbayad muli habang hinihintay ang refund ng naunang bond. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Lleva. Hataw Balita ngayon. Ipinagtanggol ni Edward Cavanagh, Chief Executive ng MacKell Institute, ang panukalang Portable Rental Bond Scheme bilang isang paraan upang mapagaan ang matinding pasanin sa gastos ng mga renter. Mapapalakas nito ang mga pagkakataon ng mga renter na makalipat sa mas maayos na tirahan nang hindi na kinakailangang magdoble ng bayad para sa bond. Dagdag pa niya, ang panukalang ito ay isang hakbang patungo sa tunay na pagbabago sa pabahay at para sa pagpapalakas ng sektor ng mga renter sa Australia. Ayon sa panukala, makikinabang ang mga renter ng tinatayang 2,600 Australian dollars sa loob ng 10 taon mula sa interes na kikitain nila sa bond. Binanggit din ni Cavanagh na hindi dapat hadlangan ang renters na lumipat para sa mas magandang oportunidad sa trabaho, edukasyon o tirahan, lalo na't ang kasalukuyang bond system ay hindi na epektibo. Hinihikayat niya ang pamahalaan na isama ang mga hakbang na ito sa mga pulisiya ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. Danny Del Lleva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw. Annie? Maraming salamat, Marie. Samantala, sa punto ito, mga kasambahay, makakasama natin si Ma'am Mona Lisa Labitoria Vesperas, ang Disability Affairs Officer Train ng Bayan ng San Miguel, Bulacan, upang magbigay impormasyon ukol sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na kanilang nasasakupan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Mona Lisa. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Gandang umaga din po at mabuti naman po ako. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming bayan. Ayan. Kumusta ngayon? Unang tanong ko, kumusta ang sitwasyon ng ating mga kababayan? Kabilang na po yung sektor na inyong nasasakupan. Paki-inform nga itong mga nakikinig at nanonood ngayon sa atin dito sa Hataw Balita. Opo. Bale, kung titingnan daw po yung sektor na may kapansanan sa bayan ng San Miguel compared sa ibang bayan ng Bulacan, mas relatively maayos daw po kami dahil mas madami po kaming mga programa at pulisiya. Subalit, yung reality po is napakalayo pa po natin ng ideal na United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. And since yung persons with disability daw po yung pinakamalaking marginalized group sa Pilipinas, if we're looking at inclusive education, inclusive workplaces, yung proper participation po of persons with disability in the community, and accessibility, ang dami pong kailangan gawin. Okay. Ma'am, nung narinig ko yung binabanggit mo na kung ikukumpara mo sa kabuuan ng Bulacan, ay binabanggit nyo na maganda naman yung mga programa ninyo dito sa San Miguel. Maari ba namin malaman? Ano po yung mga programang yun na
maaring wala din doon sa ibang mga municipalities or cities? Sabi po kasi karamihan daw po sa mga bayan, hindi lang po naman sa Bulacan but sa buong Pilipinas, yung activities lang daw po ay pag National Disability Week at pag Pasko. Ang sabi ko nga po, hindi lang naman yung mga araw na yon or linggo na yon buhay yung person with disability. Pang araw-araw po na experience yung disability ng tao. So ideally po, we provide support in the day-to-day life. Lagi ko po sinasabi, hindi po ayuda ang kailangan or charity model, but a rights-based model wherein they can actively participate in society. And makita po yung persons with disability na pwede din po silang maging kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan natin. Kaya ngayon, ilang porsyento nakikita nyo dito sa lugar nyo po ang medyo natutugunan yung kanilang pangangailangan as far as, let's say, for example, yung job employment, mayroon palang mga PWDs na pwede pa naman. Ilang porsyento? And gaano ka-receptive yung private and even the government offices for that? For their employment? I would not put a percentage yet. Kasi yung problem po is we have not done a comprehensive study as to that. But I started my work here sa LGU po natin noong September 2nd, really looking for partners na from time to time we would encounter po investors or mga business owners na willing to hire persons with disability, and really grateful. Yung recent po na livelihood project na ginawa namin, thankfully madami naman po yung naggawa ng livelihood, kasi usually daw po after ng livelihood project hindi naman nila tinutuloy But yung recent, it's very good po yung namin. You made mention about looking partners. Now that UNTV, MCGI ay naririto para magkaloob ng serbisyo sa inyo po, ay getting ready na din po ang mga kasama natin dito sa MCGI. Part po ito ng public service ng UNTV under the leadership of Kuya Daniel Luzon. Ano bang mensahe natin? And kanina po, off-air, mayroon kaming pinag-uusapan mga kasambahay na nakikinig at nanonood sa atin. Feel ko po, ma'am, na you're very happy dito sa gagawin po ng MCGI sa inyo po. Any message po? Yes po. Actually, I'm feeling emotional kasi super happy po talaga ako that you're all here. You're providing these services na malaki po yung magagawa para ma-augment yung mga services na provided sa LGU namin. In terms of preventing further disabilities po, there's still a lot of things to do kasi dito daw po sa Pilipinas, majority of the diseases from non-communicable diseases. So yung disability po is coming from all these lifestyle diseases na kung nagpunta halimbawa sila sa doctor at an earlier time, hindi po siguro nag-progress to a disability yung condition nila. And we understand na syempre yung healthcare infrastructure, hindi lang naman po sa bayan namin has to be addressed. But siguro po sa buong bansa, even teaching people to have health-seeking behaviors, yung mga ganon. I'm glad your program is here. I think you can also do a lot about that. Kaya just really happy po na you're doing this, and malaking biyaya po kayo sa community, and all si Ma'am Vivian, kayo po, si Sir Daniel. Thank you so much. Salamat sa Diyos. Mga kasambahayan po ang mensahe sa atin ni Ma'am Mona Lisa Vesperas. Maraming salamat sa pagkakataon na kayo po ay nakasama namin ngayong umaga dito po sa Hataw Balita. Antabayanan nyo na lamang po mga kasambahay ang update nito mamaya po sa Good Morning Kuya. Maraming salamat. Magandang umaga po. Alamin po ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, January 28, 2025.
Sa kasalukuyan po, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dulot po ng patuloy na epekto ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Dito po sa may bahagi ng Visayas, nakikita po natin itong mga kumpol na kaulapan na umaabot hanggang dito sa Palawan. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. At dahil po dito sa shear line ay asahan po natin na malaking bahagi ng Kabisayaan, gayon din dito sa Palawan ay makakaranas po tayo ng maulan na panahon ngayong araw. Gayon din dito sa may Mindanao, inaasahan din po natin yung maulan na panahon. Dulot naman yan ng epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa may bahagi naman po ng Luzon, patuloy na umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan, kaya asahan din po natin yung posibilidad ng mga light to moderate naman ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may silangang bahagi ng northern Luzon ngayong araw. At sa mga susunod na araw, unti-unti pong lalakas ulit yung epekto nitong northeast monsoon. Magdudulot po yan ng mga pag-ulan sa eastern sections ng Luzon area. Meanwhile, itong shear line naman, unti-unti pong mababawasan yung mga epekto. So itong mga pag-ulan po ito ay unti-unti din pong mababawasan sa mga susunod na araw, especially dyan po sa Visayas, Mindanao, gayon din sa Palawan area. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong babala sa matataas mga pag-alon or gale warning sa mga dagat baybayin po ng Northern Luzon, particularly sa mga dagat baybayin po ng Batanes, Babuyan Islands, sa mainland Cagayan, Isabela, at dito po sa western coast ng Northern Luzon, dyan po sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ibig sabihin po nito, inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ngayong araw ay 6:25 AM at lulubog po mamayang 5:53 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagpasalamat si dating Iloilo City Mayor Jed Mabidog sa iginawan sa kanyang executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kaugnay sa pag-file ng petition ni Mabidog para tanggalin ang kanyang kinakaharap na administrative case noong 2017. Kinumpirma ni Mabidog na natanggap niya na ang kopya ng executive clemency mula kay Pangulong Marcos noong Biyernes, January 24. Dahil dito, ari ng kumandidato si Mabidog o tatakbo sa politika dahil burado na ang lahat ng kanyang mga parusa o disabilities sa kasalukuyang administrasyon. And I thank again President Bongbong Marcos Jr. for giving me this opportunity to be able to vote and to exercise my right to vote and to be voted upon. So I again commit myself to the best service of the Filipino people according to what the President believes in, and that is to do what is morally right rather than what is politically correct. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nililinis ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at San Pedro City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tumagas na langis sa isang warehouse sa San Pedro City, Laguna. Sa tala ng PCG na sa 1,000 litro ng langis ang tumagas at nakaapekto sa nasa 100 square meters ng San Isidro River. Bukod sa recovery operation, ay naglatag na rin ng oil spill boom ang PCG upang mapigilan ang langis na nakarating na sa Laguna, diba? Hataw Balita ngayon. Isang advisory ang inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Mimaropa Region hinggil sa pagbabawal ng pagpapalaot sa pangingisda sa lahat ng mangingisda at mandaragat sa Ruzol Reef at Puerto Princesa City simula January 25 hanggang kahapon January 27.
Kaugnay ito sa ginawang trap zone tungkol sa pagpapalipad ng Long March 8A space rocket o satellite ng China sa kalawakan mula sa Wenchang spacecraft launch site sa Wenchang, Hainan, China. Inaasahan na ang ilang bahagi ng Long March na rocket ay babagsak sa humigit kumulang 106 nautical miles mula sa Rizal Reef, 34 nautical miles naman mula sa Puerto Princesa, Palawan at 39 nautical miles mula sa Hanxi, Motamad, Basilan. Inaasahan na ngayong araw ay posibleng ma-lift ang fishing ban sa naturang mga lugar. Aabante na sa quarterfinals ng UNTB Cup Season 11 ang Judiciary Mages matapos magwagi kontra sa DOJ Beacons. Samantala nagwagi naman ang GSIS Furies at Agriculture Foodmaster sa kanilang mga laban sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng Liga ng Public Servants. Si Bernard Dadis humahataw. Kumpleto na ang 4 na kuponan sa Group B ng UNTB Cup Season 11 na aabante sa quarterfinals. Nasungkit ng Judiciary Mages ang last ticket matapos magwagi sa DOJ Beacons sa score na 88-77. 4 sa Mages ang nagbuslo ng double digit sa pangunguna ni Frederick Salamat na may 17 points, 5 out of 6 sa 3-point area. Kaya naman tinanghal na best player of the game. Nagambag naman ang tig 16 points sina Chester Tolomia at Noverbe na Obra. 14 points mula kay Jose Arcusa. Habang sa DOJ ay top scorer sina Erwin Duran with 24 points, Jorel Canizares 15 points at Jesse Alastoy 12 points. Pine-prepare lang kami nila coach sa incoming na quarterfinals, kaya yung mindset namin, yung mga games na yung later games kailangan i-push pa rin namin. Magpapaalam na sa liga ang DOJ Beacons habang nakabang naman ang Judiciary sa makakabangga nila sa quarterfinals kung saan magko-crossover na ang top 4 na team mula sa Group A at Group B. Dalawa. Oh! Ganda ng puko. Ramos is trying to pursue him. Manzali escapes and makes... Nakuha naman ng GSIS Furies ang kanilang ikalawang panalo bago magpaalam sa liga. Nagwagi ang GSIS laban sa NHA Home Masters sa score na 94-74. Sumandig ang GSIS kay Renny Boy Bansali na kumayod ng 27 points, 9 rebounds, 3 assists at 2 steals. May natitira pang isang laban ng GSIS kontra Judiciary Mages bago tuluyang magpaalam ngayong season. Yung pride ng Furies. Kumbaga, siyempre gusto rin namin mag-exit this season 11 na panalo. Kumbaga, para matuloy-tuloy namin yung sa season 12 na yung winning mentality. Samantala, magpapaalam na rin sa liga ang NHA Home Masters na may isang panalo at 6 na talo. Good line. Yo, yes sir. Perfect setup. Oh, this guy is somebody ahead. Kinapos naman ng DFA emissary sa kanilang dikit na bakbakan ng Agriculture Food Masters. Napayukod ng Food Masters ang DFA sa final score na 99-93. Umani ng double-double performance si Ian Garrido na may 14 points at 14 rebounds. At humataw naman si Zian Ko ng 24 points, 6 boards, 8 dimes at 3 steals. Malakas lahat ng nakalaban namin, so lahat ng games namin medyo dikit, kaya dapat wala talaga kaming kumpiyansa. More practice, credit kay coach namin kasi hindi talaga kami pinapabayaan. Lahat ng kalaban malakas so we're preparing for lahat ng teams. Kung sino man yung makaharap namin, we'll prepare for them. Pasok na sa quarterfinals ang Food Masters na may 5-1 win-loss record habang magpapaalam na sa liga ang DFA. Bernard Dadis humahataw sa balita ngayon.
At sa atin naman, shout out mga kasambahay. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Aljan, Alex, Cassie and Josa, Sis Joy, and of course si Paraon, yung ating si Eugene, sino pa? Si Burning, ayan. Mga kasama natin si Dante at saka si Chris at saka sa Radyo La Verdad nariyan naman si basta, ayan, si Tracy, nandiyan dyan ba? O saka si... Okay, mga kasambahay, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 7 na po tayo, mamayang 7 o'clock p.m. Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong mga istorya na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media accounts. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po ito, mga kasambahay, sa mga programs ng UNTV, pati na po ang iba pang mga video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-28 sa buwan ng Enero 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ibang panig ng mundo, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.